السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي من علينا بنعمة الإسلام والإيمان ومن علينا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي أنزل عليه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائنا وأعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة الآية 87 في قوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Sadaqallahul Aliyul Azim. Ang topic natin ngayon ay nasa ahkamut tahara wan nijasa na kung saan sinimulan natin kahapon. At ngayon, inshallah, papasok tayo sa mga major topic na kung saan kinakailangan natin alamin at lalong-lalo na ang mga sisters na nagtatrabaho sa kanilang mga boss o kaya nagtatrabaho sa mga pamamahay ng mga kapatid natin. Kinakailangan natin na dahil ang pamamahay ng mga Arabo ay gaya ng nalalaman natin, hindi gaya ng pamamahay natin sa Pilipinas, kung saan ay hanggat nasa loob ng toilet ay mayroong carpet. So itong mga bagay na ito kinakailangan na alamin natin kung paano natin lilinisin kung magkataon man na malalagyan ng mga najis o kaya maruruming bagay. At kinakailangan din natin alamin dahil ito ay may connection sa ibadat o kaya sa katuruan ng ating relihiyon. Lalong-lalo na sa katuruan ng Islam, kung saan binigyang halaga ng Rasulullah ang nizapat o kaya kalinisan. Gaya ng nabanggit natin sa Quran ngayon sa suratul Maidah verse 87. Suratul Maidah verse 87. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suratul Maidah verse 87. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu la tuharrimu tayyibatin. Sabi ng Diyos, o kayo mga nananampalataya, o kayo mga nilalang na may paniniwala sa Diyos at sa relihiyon. Ano ang sinabi ng Allah? La tuharrimu, huwag ninyong ipagbabawal at tayyibat, yung mga bagay na ginawang
mabuti sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala hinggil sa pagkain. Hinggil sa mga pagkain o mga bagay na halimbawa mga fruits, prutas. Huwag ninyong ipagbabawal ang mga bagay na ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa inyo. Hinggil sa pagkain. Subalit, kahit ginawa man ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga bagay na yun para mapakinabangan ng ating sarili, sabi ng Allah, wala ta'tadu, huwag din kayong magmalabis, no? Huwag din kayong magmalabis. Do not go beyond the limit. Huwag kayong magmalabis dahil inna Allah la yuhibbul mu'tadin. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi siya nagmamahal sa mga taong lumalabag sa sa hangganan na ipinahintulot ng Allah sa atin. So kasunod pa noon, sabi ng Allah, kulu, kumain kayo, no? Kumain kayo mimma razaqakumullah. Kumain kayo ng mga pagkain kung saan yun ay ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo para sa inyong mga grasya. Halalan tayyiba, yung mga bagay na galing sa inyong pagsisikap, galing sa inyong pawis. Ha? Okay? Subalit, sabihin ng Allah, wala tusrifu, huwag din kayong magmalabis. Dahil ang kalabisan ay, yun ay kahit anong batas. Ang kalabisan, kahit anong batas. Batas man ng Islamikong batas, batas ng Diyos, o kaya batas ng ginawa ng mga tao, yun ay hindi tinatanggap. No? So, kumain kayo sa mga bagay na kung saan ipinahintulot sa inyo ng Allah na pwede nating kainin. Diba? Indan dalil, subalit may mga bagay na may mga bagay dahil wala tusrifu. Huwag kayong magmalabis. Do not go beyond that limit. Huwag kayong magmalabis dahil mayroong mga bagay na hindi dapat kainin. Na hindi dapat kainin. Dahil sinabi kanina, kulu washrabu. Kumain kayo at uminom din kayo. Kumain at uminom. So, based dito sa ayat na ito, sa verse ng Quran na ito, makikita natin hanggat yung mga yung nakakalasing, pwede nating inumin. Dahil wala mang kuyod, walang condition na sinabi sa ayat na yan, no? Walang sinabi na yung nakakalasing, huwag ninyong inumin. Pero general ang pag-uutos ng Allah. Kulu washrabu, kumain kayo at uminom. Subalit wala tusrifu, huwag din kayo magmalabis. Okay, ibig sabihin doon, yung wala tusrifu, meron dong mga bagay na sinabi rin ng Allah or sinabi ng mga sugo ng Diyos na hindi dapat natin lapitan o kaya kainin dahil yun ay nakakasama sa ating kalusugan. Nakakasama sa ating kalusugan. Halimbawa, kumain tayo ng marami, no? May nakikita tayo dyan na marami ang pagkain. Kumakain ng marami. Ang kalabasan noon ay, yung pagkain na yun ay nagiging dahilan na yusabbibu al-marad, magiging dahilan na papasok yung mga yung mga sakit na hindi natin inaasahan, di ba? So kaya nga sa Islam natin meron tayong i'tidal, yani moderation. Meron tayong i'tidal. Ang lahat ay dapat hindi lumampas sa pinapahintulot ng kanyang relihiyon. So, ngayon, ang pag-uusapan natin, ano ba talang ang limit? Bakit? Meron bang mga bagay na dapat alalahanin natin, alamin, o kaya alalahanin natin pag-aralan para upang sa ganun ay masave tayo o kaya makakalayo tayo sa mga
mga sakit na kung saan ay ipinagbabawal sa atin ng Islam. Kagaya ng halimbawa, yung pag-ihi, no? Yung pag-ihi. Hindi ka pwedeng mag-ihi sa tubig na umaagos. Yung tubig na umaagos, hindi pwede 'yon. Doon sa Marawi, no? Doon sa Marawi, sa Lanao Lake. Isa na ako doon na nakaano. Yung kabataan pa namin. Kasi malaki man 'yun, no? Malaki man ang lake, sa pinakamalaking lake sa diyan sa Lanao Lake. Diyan na rin dumurumi ang lahat. Diyan din na umiihi, diyan din naliligo. Di ba? Halimbawa, nagudo ako para magdasal, no, sa umaga. Na malaki man 'yun. Doon dito ako sa kabila. Yung pala, pagtingin ko ganyan, meron na dumurumi doon sa doon sa ko. Sabi ko, hindi nga ako natuloy, malis ako agad. Sabi ng isang kaibigan, sabi niya, Abu Mahdi, bakit hindi ka nagudo, ablas? Sabi ko, mayroon na dumurumi doon, masama na yun. Kasi hindi ko alam din yun. Hindi ko rin alam, ang tubig na yon, kahit gaano pa man, ano ang gawin natin, dahil malaki siya, mamaya pag-uusapan natin, hindi magiging najis yun. Hindi yun magiging unclean. Dahil marami siya, no? So, itong mga bagay na ito, ay dapat malalaman ng isang Muslim o kaya isang tao para makalayo siya sa kapahamakan, inshallah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa ahkamut tahara wan nijasat. Ahkamut tahara wan nijasat. Ahkam at tahara, hukuman ng paglilinis at nijasat, at hukuman ng mga maruruming bagay na kinakailangan natin alamin. At sinimulan natin kahapon, ilan ang mga maruruming bagay na nabanggit natin kahapon? Sino ang sino sa inyo ang, kahit isa lang magbigay ng isang yung nijasat? Sinong nakakaalala? Sinong nakamemorize kahapon? Najis nga. Anong particular najis yun? Ihi at saka dumi ng tao. Okay, hayop. Okay. Animals, no? Hayawan. Yani, rawthul insan, bawl wa rawthul insan. Or hayawan. Kasali na tayo doon sa mga hayawan, no? Hayop din tayo, di ba? Classification tayo ay hayop din. Animals, no? Isa sa nabanggit natin kahapon ay ang al-bawl wal gha'it lil hayawan ghayru ma'kulil laham. Ang unang-una na pag-aralan natin ay ang bawl. Anong bawl? Sa amin, bawlo. Kinakain yun. Bawlo. Yung bawlo, gawa sa yan? Yung gatas at saka flour. Masarap yun, no? Yun, bawlo. Ang bawlo sa Arabic, yun, ihi. Ihi, no? Bowl, okay, bowl. Ang bowl ay bola. Ayun. Sabi niya, al-bawl wal gha'it lil hayawan ghayru ma'kulil laham. Yung bowl o kaya alaikum salam. Yung ihi at saka dumi
ng hayawan, ng hayop na hindi nakakain ng kanyang laman. Gayru ma'kulul laham. Yung meat ay hindi kinakain. Yung bowl ng at saka gait, rawtha, ng hindi kinakain na hayop. Ano ang hukuman sa Islam? Ano ang hukuman sa Islam? Ano ang hukuman sa Islam? Najis o hindi? Bowl, yung ihi at saka dumi ng hayop na hindi nakakain ng kanyang laman. No, yung meat ay hindi kinakain. Gaya ng al-qitta. Gaya ng al-qitta, yung yung pusa, no? Yung pusa, yung bowl ng pusa at saka yung dumi niya, najis ba yun o hindi? Kinakain ba yun o hindi? Hindi, no? So yung bowl niya ay najis. Okay? Najis ang bowl ng ghaitul al-qitta wal bawluha ay najis. Pero yung gayru ma'kulul laham, kung hindi nakakain ang yung meat, paano naman yung yung hayawan ma'kulul laham, kinakain ng kanyang meat, kinakain ng laman, gaya ng al-bakar wal ghanam wal kharuf, no? Wal kharuf. Ano ang hukuman ng kanyang ihi o kaya ano yan? Ang kanyang dumi. Anong hukuman? Najis o hindi? Tahir o kaya najis? Tahir. Tahir. Clean. Yung najis ng hindi nakakain ng kanyang laman ay lahat ng hayop na hindi nakakain ang kanyang laman ay ang ihi at saka kanyang dumi ay najis. Najis. Yung naman, yung hindi kinakain, ay yung nakakain ng kanyang laman, ang bowl, ang ihi at saka dumi ay kahit nahawakan mo man, iyon ay hindi najis. Gagaya ng kharuf, sheep, ganam. Anong ganam? Goat, no? Or bakar. Yung baka. Kalabaw, no? Ano pa? Lahat ng yung nakakain, huwag kayong mag-alala, kahit nahawakan man natin yun ay hindi najis. Dalawa, no? Ang nabanggit natin. Yung laman na hindi nakakain. Huwag ninyong kalimutan, ang bowl at saka dumi ay najis. Opposite to that, yung nakakain ng laman, ibig sabihin nun ay tahir. Ibig sabihin clean yun. Kahit nahawakan mo man, alisin mo lang, wala kang problemahin. Hindi yun najis. Kahit dumikit man sa ating balat, alisin mo lang yun, hindi yun nagiging problema sa ating udu o kaya sa ating ablution. Paano yung tuyur? Tuyur. Anong tuyur? Mga ibon, no? Mga ibon. Na hindi din nakakain ng laman. Ano ang kanilang dumi at saka kanilang ihi? Is it clean or unclean? Hindi. Clean din. Tahir. Tahir. Yung tuyur, kahit hindi nakakain ang kanilang laman, ay tahir. So huwag kayong mag-alala. Halimbawa, doon sa amin sa Zamboanga, maraming yung lumilipad sa gabi. Ano yan? Paniki, no? Nakakain bang paniki o hindi? Hindi. Or yung kuwan, yung eagle. Nakakain ba yun? Hindi. Hindi, no? Ano ang kanyang fadalat? Anong kanyang dumi? Najis o hindi? Hindi din.
Hindi din. Kahit hindi, kasi sinabi natin kanina, ang hindi nakakain ay najis. Ngayon hindi din kinakain. Pero hindi siya kuan. Tuyor siya. Ibon siya, no? Yun ang pinagkaiba ng tatlo. Huwag ninyong kalimutan. Okay. Pangalawang condition ay dhu nafsin sa'ila. Alam ninyo yung dhu nafsin sa'ila na binanggit natin kahapon? Ha? Dhu nafsin sa'ila, yung mga hayop na kung na-slaughter siya, no? Bumubulusok yung yung dugo. Ang pagtawag doon ay dhu nafsin sa'ila. Sa'il yani yung umaagos ang dugo na malakas kung na-slaughter mo. Okay. Ang lahat ng kasama ba doon ang insan, ang tao hindi? Kasama tayo, no? So, yung ihi natin at saka yung dumi, najis o hindi? Bakit hinahawakan natin? Naguhugas, yes. Yeah. Najis kasama ang manusya, kaya hindi iniinom ang ihi. No? Hindi iniinom ang ihi. Gaya ng meron nagsasabi na ang mga followers daw ng Ahlul Bayt ay umiinom ng ihi ng kanilang imam. Hindi yon totoo at ang nagsasalita noon ay walang kaalaman. Mangmang, mga juhala, wala silang kaalaman sa Islam. Dahil ang hukuman ng najis ay hindi iniinom dahil najis yon. Ang ihi ay najis. Nakuha natin, no? Ang tanong, kasi sinabi natin, kung ikat mo, umaagos ang dugo. Meron namang laysa dhi nafsin sa'ila, laysa dha nafsin sa'ila, yung walang hindi bumubulusok ang dugo kung na-slaughter. Kagaya ng isda. Kagaya ng snake. Di ba? Kagaya ng af'a, yung mga hasarat. Sino mo makapagbigay ng kung ikat mo, hindi bumubulusok ang dugo. Gaya ng isda. Okay? Ano pa? Hayya. Ano yan? Snake. No? Ahas. Ano pa? At yung katulad nila. Yung padalat, yung mga nila, yung dumi nila, is it considered unclean or clean? Yun ay clean din, tahir. Kasi ang condition natin, lahat ng bumubulusok ang dugo, pag sumbali, no? Yun ay najis ang kanilang ihi at saka dumi. Nakuha natin. Sabi mo kanina, Ustads, kung hindi nakakain ng laman, haram ang yung dumi ay najis. Yung ahas, kinakain ba o hindi? Kinakain nga doon sa kuwan, sa Dumaguete. Maraming kumakain doon ng di ba? Masarap daw, ewan ko. Kinakain ng mga yan, Koreano, di ba? Kinakain din nila. Pero sa Islam, hindi yun talaga kinakain. Haram at saka forbidden kainin ang ganun. Pero yung padalat, huwag ninyong huwag ninyong alalahanin, ang padalat ay hindi yun clean yun. Hindi yun marumi, no? Okay. Ang pangalawa na kukunin natin yung almita. Almita. Anong ibig sabihin ng almita? Mayit. Mga patay. Okay? Mga patay. Mga patay. Okay. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Hurrimat alaykum al-mita. Hurrimat alaykum al-mita.
Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yun nga ang sinabi natin kanina, kulu wasrabu. Kumain kayo at uminom, no? Kumain kayo at uminom. Pero, illa dalla dalil alay, kung mayroong dalil o kaya mayroong pruweba na yun ay hindi pwedeng kainin. Ito ngayon, no? Ang mita, yung mga patay ay hindi pwedeng kainin. Okay. Anong ibig sabihin ng patay? Ano ang ibig sabihin ng patay? Walang buhay. Hasan. Okay. Ang patay, unang-una, ay ang lahat ng, kahit yung kinakain ng kanyang laman, no? Ganam, chicken, or ano pa man. Hindi siya dumaan sa ano? Hindi siya dumaan sa pagsumbali ng Islam, sa Shariatul Islamiyah. Hindi siya dumaan sa pagsumbali sa paraan ng Islam. Ang lahat ng hayop na hindi dumaan ganon, anong tawag doon sa kwan? Yung bakar na hindi kinakatay, no? Hindi. Pinapalo lang ng axe, no? Patay kaagad. So, is it considered mita o hindi? Ngayon kinatay din, dumaan sa kuan, sa anong tawag doon? Sa itak, no? Galing sa ano? Pero hindi binanggit ang pangalan ng Diyos. Pwede bang sabihin natin na yun ay mudhakka? O yun ay mita o hindi? Patay o hindi? Sabi ng Islam, ang lahat ng hindi dumaan sa paraan ng Islam ay, ang hukuman nila ay, it would be considered as mita. Mita, no? Ang mita, ibig sabihin doon, ang mita, kahit kinakain man siya, basta hindi dumaan sa Islamikong paraan, ay yun ay magiging mita. So, hindi yung pwedeng kainin. Kung makain man natin yun, meron siyang bakterya na pumapasok sa laman ng kung nakain man natin yun ang magiging dahilan ng mga sakit sa ating katawan. Okay? So, almita. Yun ang isa. Ang pangalawa, ang lahat ng halimbawa, namatay na natural death. Halimbawa, tinamaan ng kidlat, namatay ang karabaw or cow. Sabi niya, sayang kung itapon natin, sayang. Kinatay. Patay na yun, kinatay. Sabi ninyo kung dapat katayin, no? I-slaughter. In-slaughter, pero patay na. Pwede ba sa Islam o hindi? Hindi din. So, yun ay magiging mita. Okay. Ang tao, no? Tao, halimbawa tayo, namatay tayo, no? Huwag kayong magsasabi na ano yan, buyag. Dahil darating talaga ang kamatayan para sa atin. Kaya nga, anuhin natin, no? Bigyan nating halaga ang ating buhay ngayon habang tayo ay buhay pa. Asan? Habang tayo ay nabubuhay. Dahil kung mamatay na tayo, kailan pa tayo gumawa ng kabutihan? Ay, yung mga at early age, no, yung mga kapatid natin na naghahanap ng matuwid na landas, inshallah subhanahu wa ta'ala, ngayon ay nasa tamang landas kayo. Dahil ang Islam ay continuation ng relihiyon na dala ng Prophet Jesucristo. Ang last propeta ng Diyos ay ang Rasulullah ay Prophet Muhammad. So, siya ang last propeta na nag-continue para ikumpleto ang, anong tawag doon? Ang relihiyon na dala ng Prophet Jesus Cristo. So, kayo ngayon, yung mga kapatid na nandito ngayon, alhamdulillah, nasa tamang landas kayo, pero huwag din kayo magmadali. Alamin natin ang mga bagay na kung saan dapat natin alamin dahil mahirap.
Kung nandoon na tayo sa Islam, baka magsisi din tayo, no? Pero kung natanggap natin ang Christianity as a religion of God, bawat generation ay meron siyang pinapadala ang Diyos para sa guidance ng humanity, ng sangkatauhan. At yun ang Prophet Muhammad. Ngayon, so, halimbawa tayo, namatay tayo, no? Namatay tayo. Pwede ba tayong i-consider na tayo mita? Bangkay o kaya tayo ay, yung mga patay? O hindi? Hindi o hindi? Halimbawa, kasi sinabi natin kanina, ang lahat ng mita, ang hukuman niya sa Islam ay, haram o hindi? Forbidden o hindi? Unclean or clean? Unclean. Marumi, no? Hurrimat alaikum almita. Forbidden sa inyo, ang ipinagbabawal sa inyo na kainin ang mita, yung patay. Gaya ng sinabi natin, yung bakara, kinakain. Kinakain ang bakara, no? Ang kambing. Nakakain yun. Pero namatay na natural death. Pwede ba yung kainin natin o hindi? Hindi na. So, najis. Okay. Najis ang hukuman ng almita to. Najis ang hukuman ng almita. Pangatlo yun sa mga maruruming bagay na dapat layuan natin. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Ngayon ang sinabi natin ay yung tao namatay na natural death. Anong hukuman sa kanya? Najis o hindi? Najis. Lahat ng patay o bangkay, yun ay najis. Okay. Merong parte sa katawan, tao man o kaya hayop, kung saan kahit anuman siya, kahit najis man siya, ay hindi din najis. Kahit halimbawa, ang gurab, o kaya yung al-qitta, or tao mismo, no? Merong parte sa ating katawan na hindi yun najis. Yun ay sabi sa fiqh or sa jurisprudence, yun ang walang kaluluwa, walang life, no? La tahilluhul hayat. Merong isang bagay or parte sa ating katawan na yun ay walang buhay. Yun ay ano? Ano yun? Gaya ng sya'rul insan. Buhok ng tao. Najis ba yun o hindi? Najis o hindi? Assalamualaikum. Dahil ang mita, ang mita ay najis. Yung kuko ng tao, no, itong kuan, anong tawag dito? Anong tawag dito? Ano sa Tagalog dito? Kuko rin, no? Mayroon pa bang iba? Wala. Wala na. Okay. Meron ba itong buhay? Wala. Ha? Itong kuko, ito. Ito. Meron ba? Wala. Ha? Yun na, kuko nga. Itong kuwan. Merong buhay? Wala. Wala. Yung, konektado man yan sa kuwan, sa jild, sa laman natin, no? Kaya tumutubo yan. Pero kung inalis mo yun, at hinawakan, inanuhan, ano yan? Pinutol, no? Tapos, mahaba kasi, gumaganyan na, no? Nang pinutol yung kuko, yung naputol na kuko na yon, part of that, is it najis o hindi?
Sabihin natin, hindi. Dahil wala siyang buhay. Ang buhok, mayroon bang buhay? Wala. Wala din. Ano pa? Yung ngipin ng tao, mayroong buhay? Wala. Kung naalis yun, no? Naalis at hinawakan mo, najis ba o hindi? Hindi rin najis. Kahit hindi nakakain at kung sinumbali, kinatay ay bumubulusok ang dugo, meron tatlong bagay kung saan kahit yung buhok, kahit yung kuko, kahit yung ngipin ay najis din at hindi pwedeng hawakan. Kung hawakan mo yun, dapat maghuhugas tayo inshallah, pag-uusapan din natin. Yun ay tatlo. Ang tatlong bagay na lahat ng parte ng katawan, kahit buhok, ay najis, isa ay al-khinzir. Khinzir. Anong khinzir? Yung PIG. PIG. Yung baboy, no? Lahat ng kanyang party, kahit yung ngipin ay najis din. Sabi mo kanina, kung walang buhay, hindi najis. Yes. Maliban lang sa tatlong bagay na ito. Ang ang isa ay yung khinzir. Ang pangalawa ay DOD. Hindi yung DOD na yung Department of Justice, sa Pilipinas. Dog, no? Ang pangatlo, ang pangatlo? Sino ang nakapag-research? Yung kafir. Al-kafiru. Para kayo nabigla, no? Ang kafir, yung mga taong walang Diyos. Walang paniniwala sa Diyos. So yung Christian, kafir o hindi? Yung Christian, kafir o hindi? No, it's not. Ang Christianity, meron silang kitab. Ang tatlong, halimbawa, Christianity, no? Masihi, Masihi, Yahudi, meron silang Meron silang kitab. Merong pinanaog sa kanila na kitab galing sa Diyos. So hindi sila considered sa kafir. Yung kafir, ibig sabihin ng kafir, yung mga taong walang paniniwala at hindi talaga naniniwala sa Diyos. Yung Buddha, wala silang paniniwala. So, najis ang lahat ng kanilang parte ng kanilang katawan. Dugo man, pati yung buhok, at saka yung kuko, at saka yung ngipin. Ang lahat ng tatlong bagay na yun, nabanggit natin ay, kahit ang buhok nila ay walang la tahillul hayat. Wala siyang kaluluwa. Pero najis pa rin siya dahil merong dalil, may pruweba sa Quran at saka hadith nagsasabi na itong tatlong walang paniniwala sa Diyos, they are considered as unclean, na mga bagay na marurumi. Maliban doon, yung balahibo ng kambing o balahibo ng kita, yung kuting, najis ba hindi? Najis o hindi? Yung balahibo ng arnab, najis o hindi? Nakakain ng arnab, hindi? Rabbit. Nakakain o hindi? Ang karamihan nagsasabi hindi nakakain. Haram din yun, no? Makain ba yun o hindi? Yung balahibo niya, najis ba yun o hindi? Hindi din. Kahit tawakan man natin ay hindi din magiging najis ang ating yung kamay. Pero yung tatlong nabanggit natin, kung nakahawak ka dapat, maghuhugas tayo ng tubig. Okay? Yung dumi at saka ihi ng yung mga abominable, yung mga makro na kainin, gaya ng bigal, gaya ng yung himar. Alam niyo yung himar? Donkey, no?
Makro yan. Maraming nagsasabi sa piki na makro ang donkey na kainin. Makro daw. Ha? Ha? Crabs. Gum-gum. Makro din kainin. Yung? Pusit. Masarap yun, di ba? Hindi din nakakain. Bakit hindi kinakain ang pusit o kaya yung gub-gub? Bakit? Yung crabs. Bakit? Sinong kumakain ng crabs? Dati. Yung mga kapatid nating Kristiyano, no? Kumakain kayo, no? Hindi ba? Kumakain ako dati. Masarap kasi. Pero nandoon ang lahat ng sakit, no? Nandoon ang lahat ng sakit dahil kumakain sila ng ng marurumi din. Okay. So, yung padalat o kaya yung dumi ng mga nabanggit natin ay hindi din yung najis. Tahir din ang sabi sa piki ng Islam. So, paano natin linisin ang mga bagay na yon? Paano natin linisin? Hanggang 3 lang ang banggitin ang anuhin natin, no? Almita na nakuha na natin. Meron pa pala. Yung mita, no? Almita. Sabi mo kanina, ya ustad, sabi mo na yung laman, halimbawa, ano yan? Kinatay ang inalis yung laman nakat yung laman, naputol ang laman ng halimbawa yung siki ng mita. Yung paa niya, no? Tapos yung naalis na yon, najis ba o hindi? Kasi mita na yon, di ba? Patay na yon. Najis, of course. Pero ang tanong ko ngayon, buhay pa yung kambing o kaya buhay pa ang kwan, yung hayop na yung hayop naputol ang kanyang binti o kaya naputol ang kanyang is a part of his part of yung laman niya ay hiniwa. So separated, buhay pa yung hayop. Yung naalis na yun, mita ba yun o hindi? Mita ba yun o hindi? Buhay yung buhay. Hiniwa yung laman. Buhay pa, hindi pa yun mamatay, no? Najis ba yun o hindi? Najis. Najis pa rin dahil hindi dumaan sa Islamikong paraan. Okay. So ngayon paano natin linisin kung halimbawa dumikit sa ating damit o kaya sa ating mga kamay o sa ating katawan ang mga nabanggit natin. Yung bowl, yung ghaid. Paano natin linisin yun? Ano ang dapat panglinis? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kanina, wa anzalna, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa anzalna alaykum minas samai ma'an tahura. Ang Allah subhanahu wa ta'ala nagbigay sa atin ng tubig, yung ulan, tumulo ang ulan galing sa alapaap, para saan? Para saan? Panglinis. Ang pinakamalaking purifying agent na pwedeng panglinis ng mga bagay na marurumi ay
walang iba ay, ang unang-una ay ang tubig. Dahil ang tubig ay isang bagay kung saan isa yun sa mga hikmat o kaya wisdom ng Islam, ng Allah subhanahu wa ta'ala, na pinababa niya dahil malaki ang kailangan doon. It's not only for purification. Dahil din sa tubig na dumarami ang mga tao. Diba? Gaya nga ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil sa tubig, dumarami ang basyariya. Ang yung mga sangkatauhan ay nanggagaling sila sa tubig. At ang tubig din ay ang pangalawang ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala after yung spirit ng Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. So ang pinaka, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, yung awwalul mutahhiru lin nijasat, ang pangunahing purifying agent para panglinis ng mga najis, ang unang-una ay almiya, ang mga tubig. Ang mga tubig. So before natin dapat alamin natin ano ba ang mga tubig na yan. Para at least meron tayong kaalaman tungkol sa mga tubig. Ang tubig ay nabahagi sa dalawang bahagi. Dalawang bahagi ng tubig. Sino mo kapagbigay? Ma'ul mutlaq wa? Ma'ul mutlaq, yun na nga. Ma'ul mutlaq wa al-mudaf. Yung tubig na pure water, yung galing sa taas, wa anzalna alaikum ma'an tahura. Ang pangalawa ay yung may halo, yung malabnaw, di ba? Mudaf ang pagtawag doon. Ano yung mga tubig na mutlak? Ano ang mga tubig na mutlak? Yung pure water. Ang unang-una ay yung ma'ul matar. Yung tubig na ulan, no? Rainwater. Unang-una ay tubig ulan, no? Yung rainwater. At saka yung mga ilog. Anhar, albihar, wa ano pa? Yung mga dagat. Tubig ba yun o hindi? Tubig din, no? Ayan ay, ang classification niyan ay pure water. Hindi pure dahil maasin man yung maalat. Bil isala. Originally, hindi, yun na nga. Yun, originally, yun ang kanyang katangian, no? So, ang pangalawa, yung ma'ul mudaf. Yani, may halo. Kagaya ng mineral water? Mineral water. Ma'ul rumam. Di ba? Yung juice, no? Ano pa? Sino pa makapagbigay ng ma'ul mudaf? Tubig alak. Ganun ba? Tubig alak. Tubig na alak. Ng alak, no? Alak. Muskil yun, no? Ano pa? Sprite. Ang tanong ngayon, itong dalawang klase na tubig, ma'ul mutlaq at saka mudaf, pwede ba nating ipag-purify o gamitin sa pag-purify ng ating sarili, paglilinis ng ating sarili? Halimbawa, kung mayroon tayong hide, meron kayong hide, hindi pala kami, hindi kami kasali, no? Meron kayong pagririgla. Maliligo kayo. Saang tubig ang pwedeng gamitin? Pure water o kaya yung mudaf? Pure water o malabnaw? Yung may halo. Unang-unang tanong ko ngayon, both of this water, pure ba siya? Purified ba siya? Malinis ba siya o hindi? Malinis man, no? So kung malinis, pwede nating gamitin sa panglinis sa mga may rigla, no? Pwede o hindi?
Hindi. Chlorine. Yung tubig na nilang para pampatay ng bakterya, no? So, anong tubig, anong tawag doon? Tubig o hindi? Tubig ng chlorine o tubig lang? Yun na nga, yun nga. Lahat ng tubig doon, nilalagyan ng pampatay ng bakterya. Is it considered as a mutlak or mudaf? Ang kasunod na pag-aralan natin, yan. At least meron kayong kaalaman, no? Ngayon, conscious na kayo, no? Itong maul mutlak, kagaya ng ano? Gaya ng bihar, yung mga ilog, malalaking ano, yung malalaking mga lake, no? Or yung tubig na umaabot sa core. Ibig sabihin ng core, tubig na marami, maul kathir. Tubig na marami, ang dami niya is ilang litro. Ang isang core, no? Umaabot siya sa 384 liters. Ang 384 liters ay isang core yun. Isang core na sinasabi natin sa al-core. Yung core na yan, ang pagtawag doon ay maul kathir. Marami, no? So, yung tubig na yan, ang tubig na yan, halimbawa, na nahulog doon ang isang najis, o kaya, gaya ng sinabi natin kanina, yung chlorine, yung chlorine, no? Mayroong katangian ng tubig, tatlo ang katangian ng tubig. Ano yon? Ano ang katangian ng tubig? Ito ang katangian ng tubig, no? Ang tubig na marami, ang core, no? Ang core, yani from 384 liters and above. Kung kahit anong mahulog doon na dumi o kaya na najis, kung hindi mag-iiba itong tatlong itong katangian ng tubig na ito, kagaya ng laon, yung color ng tubig ay hindi nag-iba. Hindi nag-iba ang color ng tubig. At saka, yung amoy ng tubig ay hindi din umamoy. At ang pangatlo ay yung taamul yani yung taste ng water, ng tubig ay hindi din nag-iba. Ang tubig na yan ay purified. Hindi siya magiging mudaf o kaya hindi siya magiging najis. Okay. Ang tubig na ano ang tubig na ganito? Anong pagtawag dito? Mutlak o kaya mudaf? Mutlak din, no? Mutlak. Pero ang tanong ko ngayon, pwede ba itong pangudo o hindi? Pwede dahil wala siyang kahalo. Wala siyang kahalo, no? Ngayon itong tubig kung nalagyan ng dugo na konti, tapos hindi nag-iba ang tatlong katangian na yon na binanggit ko. Kasi ang isang tubig, kung mag-iba, either one of these qualities of the water, mag-iba, either color or, taste and smell. One of these qualities, ma-change ang quality ng water, ay magiging najis. Okay? Ngayon, itong tubig. Okay? Nahulog diyan na yung dam, yung dugo na kaunti talaga ng nahulog dito sa loob ng najis. Hindi mo makikita kasi nagmix na, imtazazat. Nagmix na yung dugo at hindi din naiba ang color, ang taste at saka smell.
Is this najis o hindi? Ngayon alamin natin, no? Ang ma'ul qalil, yung tubig na kaunti. Tubig na kaunti. Kagaya ng nasa pitchel, hindi siya umaabot ng isang kur. Hindi siya umaabot ng kur, kung nahulugan siya, idha laqahul mada? An-najis. Kahit kaunti talaga magiging najis yan. Kahit hindi nag-change ang color, ang taste at saka amoy. Nakuha ninyo. Lahat ng kalil, lahat ng tubig na kalil na kakaunti, yan ay kung nahulog man ang isang najis na maliit na talaga, small ng najis, ay magiging najis yan. Pero halimbawa, yung isang core na umabot ng 83 or 84 liters, kung nahulog doon ang dugo, hindi din hindi din naapektuhan ang color, taste at saka smell. Is it najis or hindi? Hindi din. Dahil umabot siya ng core. Iwas siya ng core. Alamin natin yun, no? Basta ang tubig umabot sa ganong dami, karami ng tubig, kahit nahulog man ang aynon nijasa, kung halimbawa, nahulog doon ang tae ng, anong nasa taas? Butike. Naging najis bang tubig o hindi? Anong dumi ng butike? Najis o hindi? Nasabi na pag-aralan natin kanina, hindi. Alisin lang yung aynon, yung dumi na yun, alisin mo lang at walang problema sa tubig. Di ba? So, isang core, umabot sa 384 liters and above. Ngayon nahulog ang malaking amount ng najis. Tapos umamoy yung tubig. Najis ba o hindi? O si umupato. Nahulog. Iba ang sagot niya. Nagtanong pala. Nahulog ang butiki sa tubig. Najis ba o hindi? Hindi. Alisin mo lang ang butiki at walang problema. Kasi lumangoy yun. Umalis. Buhay kasi. Ang tanong ko ngayon, yung isang core, umabot sa ganong amount of water. Nahulugan ng najis. Umamoy yung tubig. Is it najis o hindi? Najis. Yung tatlong qualities ng tubig, ang core, umabot ng core, basta hindi nag-change itong tatlong qualities, ay walang problema, hindi yung magiging najis. Depende sa tubig. Kaya nga pinag-aralan natin ngayon ang mga iba't ibang klase ng tubig. At least kahit pang-udo natin, yung pag-ablution natin ay alam natin kung baka mag-abdas tayo, no? Galing sa na najis na tubig. So we must be aware of that. Sabi mo kanina, yung taam, yung taste, nag-iba. Ngayon, gusto kong mag-abdas galing sa dagat. Pwede ba yun hindi? Yung dagat. Maalat yun, di ba? Pwede o hindi? Pwede, bakit? Na-change ang quality ng tubig. Pwede dahil ang original ng kuwan ay maalat. Maalat, no? So, yung najis na tubig, nakakaunti lang, no? Itong naging najis, no? Najis na, okay? Paano ito ma-purify? Paano magiging malinis? Dagdagan mo ng tubig, hanggat mawawala ang taste na yon o kaya ang isang qualities na yon.
O kaya, hindi dagdagan. I-connect mo sa hanapiya. Anong hanapiya? Gripo. Ha? Yung gripo yung konektado sa malaking amount ng ng tubig. So ang lahat ng yun, kahit kalkaunti siya at nalagyan ng najis, kung i-connect mo sa maraming amount ng tubig, ay magiging tahir siya, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. So hanggang dito na lamang, insyaAllah. At sanay na nakakuha kayo ng kaunting kaalaman. At insyaAllah, ipagpatuloy natin sa loob ng 10 days, itong mga topic na ganito, no? Marami pa kayong malalaman tungkol sa nijasat, marurumi o kaya yung malilinis na bagay. At kailangan natin hanggat tuturuan din namin kayo kung paano ang pag-udu o kaya pang paligo ng mga kababaihan. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Hopefully, na-enjoy kayo sa kaunting kaalaman na naibigay natin sa inyong lahat. Inshallah. At hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na itong Yaumul Jum'ah, araw ng Jum'ah ngayon, inshallah, tatanggapin niya ang maliit na natin, amal natin o kaya nagawa natin sa araw na ito, inshallah subhanahu wa ta'ala. At lingid sa kaalaman ng lahat, kahit isang oras lang tayo nakaupo ngayon, meron na kayong sa Bangko Sentral ng Pilipinas na 60 years worship. This is equivalent to 60 years of worship na nakatago sa inyo sa kabilang buhay, inshallah subhanahu wa ta'ala.